Isang batikang veterano ng digmaan na nagngangalang Andre ang nakaligtas sa mga brutal na larangan ng labanan at sa wakas ay nagpasiyang oras na para bumalik sa kanyang tinubuang bayan. Naglakbay siya ng malayo, naglakad mula Laos hanggang Moscow, tahimik na lumilipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Habang dumaraan sa isang maliit na bayan, hindi niya alam na nilabag niya ang isang kakaiba at di nasusulat na patakaran doon. Pwede kang magtanong, pero bawal kang sumagot. Dalawang mababang ranggo na pulis ang huminto sa kanya at humingi ng kanyang mga dokumento. Nang suriin ng isa ang kanyang mga gamit, may napansin itong kakaiba sa ilalim ng leather jacket ni Andre at agad na naghinala. Kalmadong binuksan ni Andre ang kanyang jacket at ipinakita ang isang kutsilyo. Agad na nagpanik ang dalawang pulis. Kahit ipinaliwanag ni Andre na may permit siya para dalhin iyon, pinilit pa rin siyang ibigay ito. Sa masusing pagtingin, napagtanto nilang ito ay isang kukri, ang natatanging kurbadong kutsilyong ginagamit ng mga sundalong Nepales. Walang karagdagang usapan, agad nilang nilagyan siya ng posas. Nang makatiyak silang walang tao sa paligid, hinampas ng isa sa mga pulis si Andre gamit ang baton. Sa kanilang pagkagulat, umilag si Andre na may pambihirang reflex. Biglang hinataw ng matabang pulis ang kanyang likod. Kakaiba, hindi man lang umangal si Andre. Piningnan lamang niya sila ng malamig at matalim. Hindi nila namalayan na ang ginagawa nila ay magdadala ng kapahamakan. Sa presinto, kinumpiska ang mga gamit ni Andre at muli siyang pinusasan. Tinatawag man itong istasyon ng pulis, mas kahawig nito ang lungga ng mga tulisan. Ang mga pulis doon ay sanay manggulo, mangikil ng mga sibilyan sa kunwaring proteksyon at paghatian ng pera. Umasok sa selda ang isang kapitan na nagngangalang Kapatan Stebakov at hinihinging malaman kung bakit tahimok si Andre. Walang sinabi si Andre, naiinis. Sinimulan siyang hampasin ng kapitan gamit ang baton hanggang sa may mahina siyang daing. Habang mas matigas ang pagtitiis ni Andre, mas nagiging marahas ang kapitan. Ipinuwesto nito ang baton sa mukha ni Andre at sinigawan siyang sumagot. Ngunit tinitigan lamang siya ni Andre nang may paghamak. Pakiramdam ni Stebakov ay hinahamon siya, kaya lalo pa siyang naging brutal. Paulit-ulit niya itong hinampas at saka naglabas ng electric baton. Sa pagkakataong ito, lumaban si Andre. Sumugod siya. Sinipa ang binti ng kapitan at ibinagsak ito sa sahig. Sinubukan ni Stebakov na bumangon, ngunit dumagsa ang iba pang pulis at pinigil ang labanan. Hindi nila namalayan na inilagay na ng kapitan ang sarili niyang buhay sa matinding panganib. Mabilis na tinawag ng pulisya ang Deputy Director, si Major Lavrov. Nang makita niya ang matalim na kutsilyong pangkusina, tinanong niya kung bakit ito dala ni Andre. Kalmadong sumagot si Andre ng isang salita lamang. Kaaway. Inakala nilang biro iyon at tinawanan. Hindi nagtagal, dumating ang hepe ng pulisya, si Mokovich. Sa kanilang lahat, siya lamang ang tila may natitirang sentido komon. Iniutos niyang tanggalin ang posas at sinuri ang pagkakakilanlan ni Andre. Agad nagbago ang atmosfera nang makita nila ang buong pangalan. Andre Shimanov, isang major sa Special Forces. Biglang nagsisi ang mga pulis na nagpahirap sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan nila kung sino talaga siya, si Flint. Mabilis na ibinalik ni Chief Mokovich ang mga gamit ni Andre at tila humupa ang lahat. Ngunit gumawa ang hepe ng isang nakamamatay na pagkakamali. Binuksan niya ang musika mula sa MP3 player ni Andre. Isang maliit na bagay na mas mahalaga kay Andre kaysa sa inaakala ng sinuman. Lumabas si Andre ng silid at nasalubong ang isang dalagang tila pamilyar. Pagkalabas niya ng gate, sa kanya napansing nawawala ang kanyang MP3 player. Isa itong bagay na labis niyang pinahahalagahan. Kasama niya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Bumalik siya sa loob at nakita ang hepe na kinorner ang parehong dalaga. Nanginginig ito sa takot. Sinubukang manatiling kalmado ni Andre habang pinupulot ang MP3 player at iniikot ang kable na para bang hindi pa siya nagdedesisyon. Ngunit nang lumapit ang hepe sa dalaga, nabasag ni Andre ang player sa pagitan ng kanyang mga daliri at biglang humarap. Sa isang iglap, hinampas niya sa ulo ang hepe at pinabagsak ito. Walang pag-aatubili, dinampot ni Andre ang isang ashtray, pinunit ang kable ng telepono, isinilid ang lighter at hinila palabas ang dalaga. Naglakad siya ng kalmado na parang walang nangyayari. Nang may isa pang pulis na pumasok, lumipad ang ashtray diretso sa ulo nito. Nagkagulo ang buong istasyon nang mapagtanto ng mga pulis na si Andre ay armado lamang ng isang kable ng telepono. Hinugot nila ang kanilang mga baril, ngunit gamit ang simple at eksaktong galaw, isa-isa niya silang pinabagsak. Manghang-mangha ang dalaga, hindi niya inakalang kayang buwagin ng isang sundalo ang mga sinanay na pulis ng ganoon kadali. Bago umalis, binaklas pa ni Andre ang lahat ng sandata sa silid. Sa kanya inakay ang dalaga palabas, ngunit aksidente silang napunta sa banyo na puno ng mas marami pang tiwaling pulis. Mabilis na itinulak ni Andre ang dalaga sa ligtas na lugar at sumugod. Pinabagsak ang mga ito ng may sanay na ahusayan. Muli niya siyang hinila pababa ng hagdan, kung saan nasalubong nila si Major Lavov. Halos wala ng oras ang Major para makareaksyon bago siya pabagsakin ni Andre sa tatlong mabilis na galaw. Sa puntong ito, malinaw na kapag ginamit ni Andre ang kanyang pagsasanay, walang karaniwang pulis ang may tsansa. Sa labas, nagawa pa niyang sindihan ng sigarilyo ng isang takot na pulis gamit ang lighter ng hepe mismo. Samantala, nanginginig ang dalaga, puno ng takot at konsensya. Alam niyang nadamay si Andre sa isang bagay na mas mapanganib dahil sa kanya. Kapag nahuli siya, tiyak na
nahihirapan siya ng walang awa. Nakiusap siyang iwan siya at tumakas, ngunit nagkamalay na muli si Kapatan Stebakov. Puno ng kahihiyan at galit, inutusan ni Stebakov ang kanyang mga tauhan na tukisin si Andre. Gusto ng dalaga na tumakbo sila, ngunit humahabol na ang mga sasakyang pulis. Wala nang pagpipilian si Andre, kundi bilisan pa. Walang habas na nagpaputok ang mga pulis. Lumilipad ang mga bala, ngunit mahusay na nakamanyobra si Andre at biglang lumiko sa isang makitid na daan. Walang tumama. Bumaba siya sa isang matarik na dalisdis, sakay ng motorsiklo, lumuntag sa ere at tumakbo patungo sa isang bulldozer. Inubos ni Stebakov ang bala ng kanyang rifle at nagpalit ng armas, ngunit wala pa ring tumama. Habang sinusubukang tumakas ni Stebakov gamit ang sasakyan, isinugod ni Andre ang bulldozer sa harapan niya. Iniutos ni Stepov na umatras ang driver, ngunit sinalpok ng isang truck ang sasakyan mula sa likod. Naipit ang kotse, nadurog at tuluyang nagliyab. Sumabog sa kaguluhan ng presinto nang tuluyang maunawaan ng mga pulis kung sino ang kanilang nakalaban. Nanginginig sa takot ang kanilang pinuno, si Colonel Vasilv. Ang taong kanilang inudyukan ay hindi isang palaboy. Isa siyang Maroon Beret, isang sundalo ng Special Forces na humawak ng mga lihim na misyon at ginawaran ng maraming medalya sa katapangan. At ngayon, ang parehong lalaking ito ay malaya sa kabundukan. Alam na hindi tiigil ang pulisya sa paghabon sa kanya. Kung igigiit nilang gawing digmaan ito, handa siyang tapusin iyon. Ang hindi nauunawaan ni Vasilv ay ang kanyang mga desisyon ang nagtulak sa buong unit niya sa kapahamakan. Dito natin makikita kung ano ang mangyayari kapag ang isang veterano ng Special Forces ay hinarap ang buong departamento ng pulisya gamit lamang ang mga taktika sa digmaan at mga improbisadong sandata. Sa kailaliman ng gubat, narating ni Andre ang isang sira-sirang lugar at agad na kumilos. Kinalapya ang anumang makita, isang kahon ng pusporo, lumang kable ng kuryente, kalawangin pako, mga piraso ng kahoy. Samantala, nagrereklamo ang mga pulis tungkol sa pagkakampo sa ulan. Habang ipinagpapatuloy nila ang paghahanap, walang kamalay-malay na gumagawa na si Andre na mga sandatang idinisenyong wasakin sila. Itinali niya ang mga pako sa dulo ng isang kahoy na poste, hinigpitan ng kable at sinunog ito upang tumigas. Naging isa itong magaspang ngunit nakamamatay na trident at naglatag siya ng mga bitag sa buong lugar. Hindi siya tumigil doon. Natuklasan ni Andre ang isang maliit na kubo, sinuyod ang bawat sulok at kinuha ang anumang kapakipakinabang kabilang ang isang metal na plato at isang lihim na lagusan. Matapos mailagay ang mga bitag, tahimik siyang umupo, binuksan ang kanyang MP3 player at hinintay ang kanyang mga kaaway na pumasok sa kanyang bitag. Nang gabing iyon, dalawang mayabang na pulis, lasing sa brandy at gutom sa karangalan, ang nagpasiyang kumilos mag-isa. Umaasa silang gamitin ang dilim upang tambangan si Andre at makuha ang gantimpala. Nang makita nila ang liwanag ng apoy sa malayo, inakala nilang jackpot na yon. Pinatay nila ang ilaw at dahan-dahang lumapit sa kubo mula sa likuran. Sinubukan ng unang pulis na sipain ang pinto, ngunit isang kahoy na tabla ang bumagsak at tumama sa kanyang noo. Sumugod ang kanyang kasama upang tumulong, ngunit sinalubong siya ng malakas na sipa ni Andre. Sinubukan niyang lumaban, ngunit pinabagsak siya ni Andre gamit ang kahoy na pamalo bago pa siya makabawi. Sa kabila ng kadali nilang napabagsak, pinili ni Andre na huwag silang patayin. Sa halip, nangalap siya ng panggatong. Pinilit ang dalawang litong pulis na pusasan ang isa't isa malapit sa apoy at iniwan silang nakaupo roon sa lubos na kalituhan. Bago umalis, iniwan niya ang isang kalmadong mensahe. Sabihin ninyo sa kolonel nyo na tigilan na ang paghabol sa akin. Pagsapit ng umaga, nadiskubre ni Colonel Vasilv na nawawala ang ilan sa kanyang mga bantay. Agad niyang inutusan ang buong unit na kumilos. Nang marating nila ang kubo, sinalakay nila ito. Inaasahang makikita ang kanilang target. Sa halip, nakita nila ang sarili nilang mga tauhan na may mga pasa sa mukha. Ipinagyabang pa ng isa na muntik na niyang mahuli si Andre, isang malinaw na kasinungalingan. Habang nagdadaldal, inulit niya ang mensahe ni Andre na nagsasabing tigilan na ang paghabol. Lalo itong nagpaalab sa galit ni Vasilv at sinampal niya ang tauhan. Upang pabilisin ang paghahanap, inutusan niya ang kanyang mga tropa na magkalat at suklayin ang gubat. Nahihirapan ang mga pulis sa mabatong lupain, samantalang dumadausdo si Andre na parang doon siya nababagay. Biglang natapakan ng dalawang pulis ang mga bear trap na inilagay niya kanina. Bago pa makareaksyon ng iba, inihagis ni Andre ang kanyang improbisadong trident. Tumama sa target at agad siyang naglaho sa mga puno. Nagulo ang buong unit, walang habas silang nagpaputok. Muntik pang tamaan ang sarili nilang mga tauhan. Halos nagsisimula pa lang ang habulan, ngunit 3 pulis na ang wala sa laban. Para kay Andre, maliliit na hadlang lamang sila. Ang presensya niya ay parang aninong gumagalaw sa gubat, umaatake mula sa lahat ng direksyon. Tuwing may magsalitang pulis, may isang trident na lilipad. Pinababagsak sila bago pa nila malaman ang nangyari. Pinangunahan mismo ni Colonel Vasilv ang paghahanap, ngunit malinaw na kaharap nila ang isang maestro ng gerilyang pakikidigma. Ang gubat ay tahanan ni Andre at naglalaho siya rito ng walang kahirap-hirap. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang lumitaw at pinabagsak ang grupong nagbabantay sa isang sugatang kasamahan. Mabilis, eksakto at walang pag-aalinlangan ang kanyang mga galaw. Nang dumating ang mas marami pang pulis, natuklasan nilang paklas ang kanilang mga baril at ang kutsilyo ni Andre ay nakadiin sa kanilang mga leeg. Hindi niya sila pinatay. Inutusan lamang niya silang buhatin ang sugatan pabalik sa mga sasakyan at wag nang
bumalik. Samantala, pinangunahan ni Vasilv ang kanyang mga tauhan patungo sa isang makitid na tulay na gawa sa dalawang troso. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magbagsak ng tao sa ilog. Inwestiyon siya ng kanyang deputy kung bakit hindi sila humihingi ng tulong sa Special Forces. Lalo lamang itong nagpagalit kay Vasilv at pinilit niyang ang deputy ang maunang tumawid. Ito mismo ang hinihintay ni Andre. Umalingaw-ngaw ang mga putok, ngunit wala ni isa ang tumama sa kanya. Ang mabagal na deputy ang unang bumagsak. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Vasilv na dayain ang kalaban. Kung hindi niya mahahanap si Andre, hihintayin niya itong lumapit sa kanya. At eksakto sa oras, habang tumatakbo si Andre sa gubat, humarang si Vasilv sa kanyang daraanan. Handa si Andre, tanga ng trident, nagbanggaan sila at malubhang nasugatan si Vasilv. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang muka. Nakabitin sa isang hibla ang kanyang buhay. Hindi niya namalayang nasa likod na niya si Andre. Sumunod ang isang mabangis na sagupaan, baril laban sa talim, pulis laban sa veterano ng Special Forces na ayaw bumagsak. Sa Russia, may isang aral na alam ng lahat. Huwag mong galitin ang isang Maroon Beret paratrooper. Natutunan ito ni Colonel Vasilv sa masakit na paraan. Kahit nakadiin ang kukri sa kanyang leeg, hindi siya nagpakita ng takot. Nang nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamataas. Nakita ang katigasan ng ulo. Sinuntok ni Andre ang kanyang muka. Pinabagsak siya sa lupa at iniwan kung saan siya bumagsak. Humihingal, gumapang pababa ng bundok si Vasilv. Naglinis ng lalamunan. May naghihintay na sa kanya. Sumidi ang kanyang galit nang makita ang isang lalaking may maitim na salamin. Halos hindi nagsalita ang lalaki. Ngunit dinaanan lamang siya ni Vasilv. Ito si Colonel Dimitri mula sa Defense Intelligence Service, ang mismong mentor ni Andre. Walang mas nakakakilala kay Andre kaysa sa kanya. Alam niyang may pambihirang dahilan kung bakit nawala ng kontrol si Andre. Binalaan niya si Vasilv na tigilan na ang habulan at umatras habang may oras pa. Ipinakita na ni Andre ang awa sa pagpapabuhay sa kanila. Kung nais niya silang lipulin, wala sanang lalabas na buhay sa gubat. Ngunit tumanggi si Vasilv na makinig. Binulag siya ng kanyang pagmamataas. Pinaalis pa niya si Dimitri na parabang ito ang problema. Ilang sandali pa, natanggap ni Vasilv ang balita na darating ang helicopter na kanyang hiniling sa loob ng 50 minuto. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang buong lugar upang wala nang takas si Andre. Pagkatapos, siya mismo ang pumasok sa gubat, determinadong tapusin ito gamit ang sariling mga kamay. Habang pumapailan lang ang tunog ng rotor blades, napilitan si Andre na magtago. Dahil may kalamangan na ang kaaway mula sa itaas, wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakbo. Umulan ng bala mula sa helicopter habang tumatakbo siya patungo sa gilid ng bangin. Walang pag-aatubili, tumalon siya. Mula sa itaas, mukhang tinamaan si Andre, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Vasilv. Inutusan niya ang helicopter na suklayin ang linya ng tubig hanggang halos maubos ang gasolina. Makalipas ang ilang oras, inanod ang katawan ni Andre sa pampang kung saan siya natagpuan ng isang matandang nagngangalang Nikolai. Inuwi siya ni Nikolai at ginawa ang lahat upang mailigtas siya. Doon lamang nalaman ni Andre na ang apo ni Nikolai ay si Nastya, ang parehong dalagang minsan niyang ipinagtanggol sa istasyon ng pulis. Ang makita siya sa ganitong kahinaang kalagayan ay pumuno kay Nastya ng konsensya. Naniniwala siyang kasalanan niya ang lahat. Tinanggal ni Nikolai ang bala sa katawan ni Andre habang matapang namang tinahi ni Nastya ang sugat gamit ang nanginginig na mga kamay. Nang gabing iyon, sinubukan ni Andre na umalis upang ilayo sina Nikolai at Nastya sa panganib. Ngunit tumanggi si Nastya na maiwan. Alam niyang kapag nahuli siya ni Colonel Vasilv, doon na magtatapos ang kanyang kwento. Mahina pa si Andre upang magpatuloy, kaya sumilong sila sa isang maliit na kubong dayami hanggang umaga. Sa pagsikat ng araw, dumating ang gulo sa bahay ni Nikolai. Isang grupo ng armadong pugante ang biglang sumulpot. Isang ang nagpaputok ng unang bala, agad na ikinamatay ni Nikolai. Ang mga lalaking ito ay mapanganib na kriminal na hinahabol na ng pulisya. Nang marinig ni Andre ang putok, naghanda siya para lumaban. Inabot niya ang isang patalim kay Nastya, saka nagkunwaring mahina habang nilalapitan ang grupo. Ngunit natuklasan si Nastya ng isang blondeng lalaki. Nagkunwari itong mabait hanggang sa lumabas ang tunay niyang intensyon. Lumaban si Nastya ng buong lakas, naipit at desperado. Paulit-ulit niyang isinaksak ang patalim hanggang sa bumagsak ang lalaki na walang buhay. Ang maamong dalagang minsang iniligtas ni Andre ay tumawid na sa hangganan upang mabuhay. Samantala, pinabagsak ni Andre ang isa sa mga bantay at sumugod sa kamalig. Natagpuan niya roon si Nastya, nanginginig at puno ng dugo ang mukha. Wala nang oras para mag-isip, may isa pang umatake. Sumiklab ang isang marahas na laban. Bagamat mas malaki ang kalaban, wala itong laban sa kasanayan ni Andre. Dinampot niya ang isang karit at isinaksak ito sa dibdib ng lalaki. Mula noon, hindi na nagtimpi si Andre. Umasok siya sa ganap na combat mode, inaalis ang sinumang magbanta sa kanila. Nang dumating ang pulisya at Special Forces at matuklasan ang 5 patay na kriminal, napagtanto ni Colonel Vasilv na nakaligtas si Andre sa pagkahulog. Agad niyang dinakip si Nastya upang painin si Andre na lumabas. Hindi niya alam na minamatyagan na siya ni Andre mula sa dilim. Nang itutok ni Vasilv ang baril kay Nastya, itinulak niya ito at nakuha ang ilang segundong kailangan para makawala si Andre sa gubat. Sa sandaling iyon, dumating si Major General Sedov at pinagalitan si Vasilv sa kanyang pabigla-biglang kilos na nagbigay kay Nastya ng pagkakataong makaligtas sa pahirap. Naglabas ng bagong utos ang mga nakatataas, hulihin si Andre ng buhay. Huling nagsimula ang habulan na humantong
humantong kay Andre sa isang abandonadong gusali. Pagod na pagod, inisip niyang sumuko. Ngunit sinalakay siya ng mga pulis gamit ang electric weapons. Napilitan siyang ipagtanggol ang sarili at pinabagsak ang mga mandirigma ng Special Forces sa loob lamang ng ilang segundo. Maging ang kanilang komandante ay nahulog ang granada sa gitna ng kaguluhan at basta na lamang itong ibinalik ni Andre na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Gayunpaman, kumanggi pa rin siyang pumatay ng mga inosenteng tao. Nangahulog sa tubig si Sedov, hinila siya ni Andre palabas at iniligtas bago tumakas sa isang drainage pipe. Ngunit naghihintay si Colonel Vasilv sa labasan. Pinalibutan ang kanyang mga tauhan ng lugar. Gayunpaman, wala ni isang bala ang lumapit man lang kay Andre. Tumalon siya sa isang kahoy na bahay at muling sumiklab ang labanan sa loob kahit binutas ng bala ang mga dingding. Nanatiling nakatayo ang struktura ng sapat upang ipagtanggol siya. Galit na galit, pinaputukan ni Vasilv ng racket ang bahay at sinunog ito. Kumbinsido siyang patay na si Andre. Hindi niya alam na nakalusot na ito sa basement. Kasabay nito, binisita ni General Orlov si Sedov sa ospital. Dumaong si Nastya at sa wakas ay ikinwento ang kanyang panig. Mula sa kanyang salaysay, nagsimulang maunawaan ni Orlov ang buong nangyari. Samantala, sa istasyon, bumalik si Colonel Vasilv sa kanyang opisina at natagpuan si Colonel Dmitri na naghihintay na. Hindi siya naroon ng aksidente. Inihintay din niya si Andre. Alam niyang sa bandang huli ay babalik ito para sa kanyang MP3 player. Nanatili siyang malapit kay Vasilv dahil naniniwala siyang iyon lamang ang paraan upang ligtas na masalubong si Andre. Iminungkahi pa niyang uminom ng mas maraming brandy si Vasilv, ubusin man ang buong bote, upang hindi siya mataranta kapag pumasok na si Andre. Hindi kalayuan doon, natuklasan ng pulisya ang isang lihim na lagusan. Pagbaba pa lamang nila sa hagdan, may baril nang nakatutok sa kanilang mga muka. Si Andre iyon, nakasuot ng uniforme ng pulis. Kalmado siyang naglakad patungo sa isang napaparadang sasakyan. Kinuha ang telepono ng driver at agad itong pinatulog paglabas. Dalawang pulis ang sumubok humarang sa kanya, ngunit madali na silang pinabagsak at ninakaw ang sasakyan. Sa ibang bahagi ng gusali, isang gwardyang kumakain ng noodles sa harap ng telebisyon ang napatalon nang biglang babuksan ang pinto. Natagpuan na ni Andre si Colonel Vasilv. Sa ngayon, napalibutan na ng Special Forces ang lugar. Pumasok si Dmitri at binalaan si Andre na may buong unit sa labas. Kumpleto ang lahat maliban sa tangke. Sinubukan niyang pangalmahin si Andre at hikayatin siyang bumalik sa Moscow. Ngunit tumanggi ito. Galit na galit si Andre. Hindi niya matiis na makitang unti-unting sinasakal ang mga inosenteng tao sa ilalim ng tiwaling kapangyarihan. Para sa kanya, ito ang araw-araw na dinaranas ng mga tao sa bayang iyon. Hindi sila mahihina at hindi sila mga hayop. Karapat-dapat silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi sila lalaban, mawawalan ng saysay ang sakripisyo ng kanyang mga nasawing kasama. Dumating ang nakakagulat na twist. Sa halip na tapusin si Vasilv, pinalaya siya ni Andre. Tahimik na umupo sa loob ng bahay. Naghahanda sa Special Forces sa labas. Sa sandaling iyon, dumating si General Orlov at inutusan ang lahat ng sundalo na umatras. Ngunit bago pa nila maaresto si Vasilv, bigla niyang dinakip si Nastya bilang bihag. Ipinagbalaki niya ang lahat ng ginawa niya para sa bayan, kapit-kapit sa ilusyon ng sarili niyang kahalagahan. Habang napupuno ng usok ang silid, muling lumitaw si Andre at sa pagkakataong ito, pinakawalan niya ang lahat ng galit na natitira sa kanya. Tuluyang bumigay si Vasil. Binitiwan niya si Nastya at sumuko. Naiintindihan niyang ang pagpatay sa kanya o sa sino man ay hindi na siya maililigtas. Siya ay bitag at wala ng takas. Dinakip siya habang sa wakas ay napahinga ng maluwag si Nastya. Alam na nakaligtas si Andre. Mula noon, bumalik sa katahimikan ang maliit na bayan. Sa utos ng kanilang mga nakatataas, naghanda sina Andre at Colonel Dmitri na bumalik sa Moscow. Si Nastya, na tahimik ng umibig kay Andre, ay tanging nakatanaw habang ang sasakyang sinasakyan niya ay unti-unting naglalaho sa kalsada. Muli siyang inaalis sa kanyang buhay. Kaya ang aral ng kwento, kung ang isang tahimik na lalaki ay mahal na mahal ang kanyang MP3 player, may dalang kukri at tumitig na parang nakita na niya ang lahat ng bangungot sa mundo. Baka mas mabuting huwag mo siyang bulihin, habulin sa kabundukan, o lapitan ang kanyang minamahal maliban na lang kung handa ka sa libreng survival lessons. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.